Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Calafabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Balik tayo sa ating balitaan, 5:38 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.
Nanawagan si Vice President Sara Duterte sa International Criminal Court na pabilisin ang pagdinig sa kaso ng kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay VP Sara, 81 years old na ang dating Pangulo at hindi na nito kakayaning manapili sa detention bang ilang taon pa habang hinihintay ang paglilitis. Sabi ni VP Sara, umaasa ang kanilang pamilya, masakaling hindi na niya matapos ang kinakarap na kaso sa ICC, ay sa Pilipinas na ito papanaw. Kinwestiyon naman ni dating House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang patuloy na paggamit ng Office of the Ombudsman sa mga testigo na anyay na-discredit na at naharap ngayon sa mga kasong cyber libel at perjury. Ayon kay Romualdez, ang hinihingi lamang niya ay pantay na pagtrato sa ilalim ng batas habang nagpapatuloy ang preliminary investigation kaugnay ng issue sa flood control projects. Gitang mambabatas, hindi patas ang paggamit sa mga testigong dati ng ibinasurat kalaunan ay sinampahan pa ng kaso ngunit ginagamit pa rin umano para idiin sa usapin ng flood control scandal. Sa kabila nito, sinabi ni Romualdez na harapin niya ang proseso at hindi siya uurong sa laban. Sa iwalay na pahayag, kinumpirma ng Department of Justice na naihain na nila ang mga kasong perjury at cyber libel laban sa 18 Maleta Boys kaugnay sa kanilang joint affidavit patungkol sa flood control scheme. Walang kinalaman sa political commentaries kundi utang ang nakikitang motibo sa pagpaslams sa pro-BBM vlogger na si Alicia Lipata alias Mima Alicia. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tukoy na nila ang utak sa naturang krimen. Sa ngayon, anya ay tinutugis na ng mga otoridad ang mag-partner na negosyanteng posibleng utak sa pagpaslang sa naturang vlogger. Git ng PNP Chief, babatid na may utang ang biktima sa dalawang negosyante na nagkakalaga ng aabot sa 8 milyong piso. Motive, it's about the profession as well as they have personal grudge or personal disagreement na nagsimula sa utang. Among the vloggers din? No. Sa magkakagrupo sila? No, sila lang. The mastermind and the vloggers. And the victim. So they are named, we unmask them and his name and what they are. Just to be clear, sir, Hiniling naman ni Bulacan 6th District Representative Salvador Cador Pleito sa Bureau of Customs na bilisan ang pagresolba sa mga kaso laban sa smuggling. Ginawa ng mababatas ng akbang kaugnay sa pagninig ng House Committee on Ways and Means sa performance ng BOC kabilang ang kampanya kontra sa nabanggit na krimen. Kinumusta ni Pleito ang operasyon ng batas o Bureau's Action Team against smugglers. Ayon kay Pleito, dahil ang smuggling ay isang anyo ng economic sabotage, mahalaga na hindi matenga ang pag-usig sa mga individual na sangkot sa naturang aktibidad. Kaya naman tinanong ng mambabatas ang BOC kung ano ang dahilan at natatagalan ng proseso sa pag-iimbestiga sa mga malaking kaso ng smuggling. Pakinggan natin yung bahagi ng pagtatanong ni Kong Pleito sa House Committee on Ways and Means at sagot mula sa BOC. Kung gaano katagal ang karaniwang proseso ng pag-iimbestiga bago makapaghain ng kasong kriminal, lalong-lalo na sa mga malalaking kaso ng smuggling. Ano po ang pangunahing dahilan na nakaapekto sa haba ng prosesong ito? Thank you. Kadahilanan po, yun pong investigation really takes time, internal investigation within the BOC. Dito po kami maaaring magkaroon po ng reforma sa loob. Ang challenge lang po sa ngayon, talagang kulang po tayo sa mga abogado sa loob po ng BOC. Kakambal po niyan yung aming ire-request in the future na expansion and reorganization ng aming pong table of organization. Isa po yun. Yung internal investigation. Again, Samantala, labas tayo ng ating impilan, ikasyam na katarungan office sa Zamboanga City para sa Western Mindanao, inilunsad sa DOJ. Ibalita mo yan, RH number 9 is Tina Nolasco. Tina. Romel, formal na ngang inilunsad ng Department of Justice ang libreng serbisyong legal sa mga mamamayan ng Western Mindanao sa pamagitan ng ikasyam sa DOJ Katarungan Office, Regional Office
sa Region 9. Pinangunahan ni Region 9 Regional Prosecutor Dennis Araujo at DOJ Katarungan Office Undersecretary Margarita Gutierrez ang nasabing paglulunsad. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Yusek Gutierrez ang kahalagahan ng pagtatatag ng Katarungan Office sa Western Mindanao. Ayon kay Gutierrez, sa pamamagitan ng bagong DOJ Katarungan Office, mas pinalawak ng departamento ang saklaw at bilis ng pagtugon nito upang matiyak na ang proteksyong legal at gabay ay madaling maabot ng mga marginalized at vulnerable ng sektor ng lipunan. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco, 5:44 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Kalefabcon, amoy nakaka-joyful. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Walang advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasa inyo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ang mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle, their favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Sa pagbabalik tanaw sa 87 taong legasiya ng DZRH, napagtagumpayan na ng kauna-unahang himpilan ng radyo sa Pilipinas ang iba't ibang pagsubok, kabilang na ang bangungot noong panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig.
Impormasyong naihatid ng himpilang KZRH ang siyang naging kaagapay ng mga Pilipino at nakasama hanggang sa nakamit ang kalayaan. At nang muling mapas sa kamay ng mga Pilipino ang kasarinlan, nagbukas din ang panibagong yugto para sa himpilan. Ay, 11 minuto pa bago mag-alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan. Arestado ang 9 na foreign nationals na umano'y sangkot sa illegal gambling activity sa Pasay City. Kasunod ito ng ikinasang entrapment operation ng Bureau of Immigration sa isang condo tower sa may kabaan ng Sunrise Drive sa Barangay 76. Ayon sa BI, kabilang sa mga naaresto ang 8 Chinese na mga nasa edad 20 hanggang 30. Gayun din ang isang 33 taong gulang na Vietnamese national. Bago gatang operasyon sa natanggap na intel information ng BI mula sa mga otoridad ng China tungkol sa isang Chinese na umano'y sangkot sa isang residential-based illegal online gambling sa bansa. Natuklasan rin ng BI na isa sa mga dayuhan ay overstaying na habang 4 naman ay walang record na dumating sa Pilipinas. Pinawi ng National Housing Authority o NHA ang pangamba ng mga pamilya na apektuhan ng mga infrastructure projects sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Hindi matapos tiyakin ni NHA General Manager Joe Bentay ang pagkakalob ng pabahay para sa mga tinutukoy na pamilya, kabilang ang mga informal settlers. Sa katunayan, ininspeksyon ng opisyal ang 3 housing project sites sa Barangay Upper Pangi, Barangay Magdaop at Buluan. Ayon kay GM Tay, pinasisiguro ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na matibay, disente at kompleto sa pasilidad ang mga pabahay ng gobyerno. Aabot sa mahigit na 1,100 pamilyang apektado ng infra project sa Ipil tulad ng construction ng DPWH, Coastal Road Project at expansion ng Ipil Port. At sa balitang showbiz naman, may report pa tayo dyan, parang Raymond? Kaya, sige, yan muna. Tinututukan ngayon ng Armed Forces of the Philippines sa mga report tungkol sa isang Chinese People's Liberation Army vessel at unmanned surface vessel na umano'y nag-ooperate sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Ayon kay AFP spokesperson Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, minomonitor na nila ang sitwasyon at nakipag-ugnayan na rin sila sa iba pang maritime agencies tungkol sa naturang impormasyon. Sa ngayon, anya ay wala namang indikasyon na may dalang banta mga ito sa pambansang seguridad. Kaugnay ito, hinimok ni Trinidad ang publiko na manatiling kalmado at iwasan ang mga spekulasyon at sa halip ay maniwala lamang sa mga beripikadong impormasyon mula sa official government sources. Bumuelta ang International Criminal Court sa akusasyon ni Vice President Sara Duterte na tuta sila ng Administrasyong Marcos. Ayon kay ICC spokesperson Oriane Maylay, ginagampanan ng International Tribunal ang kanilang mandato ng malaya at patas alinsunod sa Rome Statute. Tugon nito ng tribunal sa pahayag ni VP Sara na sunod-sunuran umano ang ICC kina Pangulong Bongbong Marcos Jr. at dating Senador Antonio Trillanes IV. Tinawag din ni VP Sara si Trillanes na poster boy ng ICC. Matatandang si Trillanes ay isa sa mga dumulog sa ICC noong 2017 para imbestigan ang war on drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Inakusahan din ng Vice Presidente ang ICC na tinututukan lamang ang kaso ng kanyang ama dahil wala umanitong ibang aktibong proceedings sa ngayon. Pinatawan ng preventive suspension si San Pablo City, Laguna Vice Mayor Justin Colago na naharap ngayon sa kasong administratibo. Ayon sa Office of the Ombudsman, magtatagal ang 6 na buwan ang naturang suspensyon. Habang umiiral ito, hindi makakatanggap ng sahod ng suspendidong Vice Mayor. Sinabi ng Ombudsman may nakita silang sapat na batayan para suspendihin si Colago. Kaugnay ng administrative case itong grave abuse of authority at grave misconduct and conduct prejudicial to the best interest of the service. Nagugat ito sa reklamong inihain ni suspended San Pablo City Mayor Arcadio
Gapangada Jr. tungkol sa umano'y pagpapasahod ni Colago ng mga ghost employee. May kaugnay nito sa pag-certify at paglagda ni Colago sa appointment papers, daily time records, accomplishment reports at payroll documents ng isang job order employee. Gayong inamin mismo nito na hindi naman siya pumapasok sa trabaho sa mga petsa nakapaloob sa mga dokumento at itinanggiring pumirma siya sa mga tinutukoy na report. Ikaapat si Customs Commissioner Ariel Nepomuceno sa top performing at most trusted heads of government agencies batay sa boses ng Bayan Survey ng RPMD Foundation Inc. Nakakuha si Nepomuceno ng 86.8% Index of Governance o IOG na binubuo ng 86.7% trust rating at 86.9% job performance rating. Ayon sa RPMD, nagpakita ang mataas na marka ng Customs Chief ng positibong pananaw ng mga respondent sa pamuno at operasyon ng Bureau of Customs na pinamumunuan ni Nepomuceno. Isinagawa ang Boses ng Bayan Survey mula July 12 hanggang 19, 2026 sa 10,000 respondents sa buong bansa. Ang RPMD Inc. ay isang non-government organization na nagsasagawa ng independent survey tulad ng Boses ng Bayan Index. At sa balitang showbiz, kabilang sa mga nangungunang taxpayers sa bansa sina Alden Richards at Barbie Forteza. Kinilala ng Bureau of Internal Revenue sina Alden at Barbie dahil sa kanilang malaking ambag sa pagbabayad ng buwis at paggamit sa kanilang impluensya para himukin ng publiko na maging tapat na mga taxpayer. Para kina Barbie at Alden, mahalaga ang pagbabayad ng buwis na anilay isang pribileyo at responsibilidad dahil ito ang pinagmumula ng pondo para sa mahalagang serbisyo at programa ng pamahalaan. Sa balitang sports, magsasagawa ng world-class weightlifting competition sa bansa ang Pinay weightlifter at Olympic gold medalist na si Heidelin Diaz. Ang naturang kompetisyon na tatawaging HD Lift-Off ay gaganapin sa August 15 at 16 sa lungsod ng Makati. Ayon kay Diaz, layo ng nasabing torneo na lalo pang makilalang sports na weightlifting sa Pilipinas. Git ng Pinay weightlifter na papanahon na para isagawa ang kompetisyon matapos ang 5 taon mula nang makamit niya ang Olympic gold medal. At bago tayo magtapos pa rin, Romel, si Konsihal Lawrence Pesigan ay binababati ng happy 79th birthday si Ma'am Telma Landicho ng Zone 4, Talisay, Batangas. Happy birthday ho. Happy birthday. Ma'am Telma Landicho. Itong nakaraang buwan lang, Agosto nag-91 years old na yung nanay ni Consi Lawrence. Talaga, si Nanay Inay Auring. Ayun, belated. Pisigan. Happy birthday, Nanay Auring Pisigan. Ang tawag niya sa nanay niya, ang reyna daw ng tupad. Tupad? Oh, bakit naman kasi kaya? hindi pa mo bukang liwayway pa lang. Naglilinis na, nagwawalis na. Sa bakuran. Kaya umabot 91 na. Kaya sabi ko ba, congratulations. Kakaiba na yung mga ganyang sa panahon na ito. Bibihira na lang. Yung mga nabubuhay ng ganyang edad. 91 years old. At malakas pa si Nanay Auring. Ayon kay Konsehal Lawrence Pesigan. At siyempre, binabati ko rin ang happy birthday at retirement na ang aking kumparing Police Executive Master Sergeant Giovanni Atienza. Birthday niya kahapon, kaya yun na daw ang kanyang birthday and retirement. Pero mamaya yung piging dyan sa Kawit, Cavite. Pare, Jovan, happy birthday. At sa kabilang banda, i-condolence naman sa aming kumparing si Hercules Sambalod sa pagpanaw ng kanyang may bahay na si Maring Femia Sambalod na inihatid sa huling hantungan nung araw ng Huwebes doon sa Barangay Puok, Silang, Cavite. At ito may kala ko guest pala nila sa susunod. Ang susunod na guest nila sa programang nila Tina Nolasco at Kuyang Bong Ariola ay si Dr. Jose Eduardo Joey Duya. Yung tinagurian daw Dr. Heart, Internal Medicine, Cardiologist, Philippine Heart Association,
Central Luzon. Ayan. Siya ay produkto ng UPPGH. Kaya kung kayo Standby may ho mga kayo. problema sa puso, ayan, si Doc ang Si Doc consulting nyo. Joey ang makatutugon. Standby kayo sa susunod na palatuntunan, advokasya ni na Tina Nolasco at Kuya Bong Ariola ng PCSO. Tinatanong ni Francisco ako kung kasama ba sa pag-uusapan yung, kasi binanggit puso yung problema sa pag-ibig. Pero wala naman silang problema ni Strawberry Lopez sigurado. Francisco ako. Yan. Good morning ho sa ating lahat. In the meantime, kami ang inyong nakasama ngayong umaga ng Sabado. Ako ho si Raymond Dadpaas. At Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Ay, may 1 minuto pa bago mag alas 6 ng umaga. Tamang balita at talakayan sa Tambayan.